Pagkatapos ng isang gabing kasama ang una kong minahal, ganoon na lang, nawalan ako ng 6 na taong alaala. Pagmulat ko ng mga mata ko, may asawa na pala ako. At may kasama pang anak. Sir, gising na po kayo. Sir, hindi pa nga ako kasal. Nagkamali kayo ng tao. Mahal na mahal siya ni Miss Nora hanggang sa pinakamasakit na paraan. Pero si Liam noon, kasing lamig ng yelo, ni hindi niya magawang pakialaman ang sarili niyang anak. Ngayon, nasa ibang bansa si Nora para sa isang business trip. Nang mabalitaan niyang naaksidente si Liam, agad niyang iniwan ang meeting. Mahigit 10 oras siyang bumiyahe para makabalik sa tabi nito. Kahit pagod na pagod dahil sa biyahe. At ngayon, itinatanggi nitong kilala siya. Gaano ba karaming sakit ang kayang tiisin ng isang puso? Sir, lumabas na po ang resulta. Huminto ang alaala ninyo 6 na taon na ang nakalipas. 6 na taon na ang nakalipas. Para sa akin, kahapon lang iyon. Kahapon, sa wakas ay sinagot ako ng pinakamagandang babae sa buong paaralan matapos ko siyang ligawan ng 3 taon. Pagkagising ko, may asawa na ako. Hoy, munting prinsesa. May hinahanap ka ba? Hindi na ako nakikilala ni Daddy. Pero ito ang unang beses na kinausap niya ako ng ganito kabait. Gusto kong lumapit pa. Sandali, hindi ba't para siyang maliit na bersyon ng pinakamagandang babae sa paaralan? Huwag mong sabihing si Nora ang asawa ko. Hindi ka ba nakakapagsalita? Ano bang nangyayari sa batang ito? Parang natutunaw ang puso ko. Si Nora iyon. Pareho ang mga mata, pareho ang mga kilay, eksaktong-eksakto gaya noong high school, mas malamig lang at mas may edad na. Siya talaga iyon, 100% siya. Ang parehong Nora na sumagot sa akin kahapon. Pagkaraan ng 6 na taon. 6 na taon na ang nakalipas, wala pang nangyayari. Hindi pa ako kinamumuhian ni Liam noon. Ako lang ang laman ng puso niya. Nag-aaway na naman ba sina Daddy at Mommy? Tinawag akong baby girl ni Daddy. Baby girl din ako ni Daddy. Magaling na bata. Pero bakit hindi siya makapagsalita? Kailangan kong tanungin si Nora tungkol doon mamaya. Totoo ba talaga ito? Ito ba talaga ang parehong malamig at kasuklam-suklam na lalaki? Parang bumalik ang tunay na Liam mula 6 na taon na ang nakalipas. Inatasan ako ng patriarka ng pamilya ko na magsilbi kay Miss Nora 6 na taon na ang nakalipas. 18 taong gulang pa lang siya noon. Noong mga panahong iyon, tunay silang masaya sa isa't isa. Nang malaman nilang may sanggol na sila, tuwang-tuwa si Liam. Pagkatapos maisilang ang bata, naging opisyal na silang mag-asawa. Pero pagkatapos noon, bigla na lang naging ibang tao si Liam. Malamig at mapanghamak kay Nora, walang pakialam kay Lily, at umibig pa sa ibang babae sa paaralan. Pero ang Liam ngayon ay kaparehong-kapareho ng Liam noong 6 na taon na ang nakalipas. Posible kayang siya ang totoong Liam, at ang Liam nitong nakaraang 5 taon ang peke. Miss Nora, mukhang totoo nga ang pagkawala ng alaala niya. May nalaman ba kayo tungkol sa aksidente? May kinalaman daw ito kay Mia. Si Mia, ang babaeng minahal ni Liam noong kolehiyo. 2 araw na, pero ni minsan hindi dumalaw si Nora. Asawa niya pa rin naman ako, hindi ba? Ang lamig naman noon. Buti na lang dumadalaw si Lily pagkatapos ng klase, pero may iba pa akong iniisip. Nasa ospital ako dahil sa aksidente, pero hindi man lang sumipot ang mga magulang ko. Pati kapatid ko. Kahit ang matalik kong kaibigan. Parang tinalikuran na ako ng lahat. Noon, kapag may nangyayari sa akin, halos mabaliw sa pag-aalala ang mga magulang ko. Kapag nagkaroon lang ako ng maliit na hiwa sa daliri, hihipan iyon ni Mama ng kalahating oras. May mali talaga rito. Napakarami kong kailangang alamin. Doktor, palabasin niyo na ako. Nababaliw na ako rito. Pasensya na po, sir. Kailangan muna namin ng pahintulot ni Miss Nora. Tawagan niyo siya. Sabihin niyong gusto ko siyang makita. Sir, nasa ibang bansa po si Miss Nora para sa business trip. Hindi ako naniniwala. Sabihin niyo kay Nora. Kapag hindi siya pumunta rito para makita ako, hindi ko na siya kakausapin kailanman. Talagang si Nora nga iyan. Mula pa noong high school. Klase sa umaga, part-time na trabaho sa gabi, tapos uwi para alagaan ang may sakit niyang lola. Halos hindi siya kumakain. Payat na payat siya. Masakit para sa akin na makita iyon. Hindi mayaman ang pamilya namin pero komportable naman ang buhay. Ibinibigay sa amin ng mga magulang ko ang pinakamabuti. Kaya lagi kong inuuwi si Nora para sabayan kaming maghapunan o kaya ibinabalutan ko siya ng pagkain, palihim na binibigyan ng merienda. Ginagawa ko ang lahat para mapakain siya ng mas marami.
Nora, ubusin mo itong cheesecake. Kapag hindi mo kinain, hindi kita kakausapin. Nora, gumawa si Mama ng pritong bola-bolang gulay. Sa'yo ang buong kahong ito. Ubisin mo lahat kung hindi kita kakausapin. Tuwing maririnig ni Nora ang mga salitang iyon, tahimik niyang inuubos ang lahat. Sana gumana rin iyon ngayon. Sir, noong gabing na aksidente kayo, agad na sumakay si Miss Nora sa pinakaunang flight pabalik. Nawala sa kanya ang isang kontratang nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Pagkatapos niyang makitang ayos kayo, agad din siyang bumalik sa ibang bansa para ituloy ang negosasyon. Kakalapag pa lang niya, tapos pinagbabantaan niyo na agad na hindi siya kakausapin kapag hindi siya pumunta rito. Hindi ba sobra naman iyon? 40 minutong biyahe, ginawang 30 minuto. Paano kung siya naman ang maaksidente sa daan? Nandoon ako nang tumawag ang doktor. Narinig kong sinabi niya na kapag hindi pumunta si Miss Nora, hindi na siya nito kakausapin kailanman. Kitang-kita ko. Ang saglit na takot na dumaan sa mga mata niya. Bilis! Sa ospital tayo. Ganoon niya kamahal si Miss Nora. Kapag hindi na siya kinausap nito, siguradong madudurog siya. Nagsisimula pa lang siyang umayos matapos mawala ng alaala, tapos ganito na naman. Pasensya na. Hindi ko alam na nasa business trip ka talaga. Akala ko dahilan lang iyon para iwasan ako. Pasensya na. Sa buong buhay ko, hindi ko inakalang may maririnig akong ganoon kapulit mula sa kanya. Masyado lang akong naging padalos-dalos. Pasensya na. Ayos lang. Kasalanan ko rin. Masaya lang ako na ligtas kang nakarating. Salamat, Yang. Nora, pasensya ka na. Gusto lang talaga kitang makita. Hindi mo alam kung gaano ako nainip. Walang telepono, wala ring paraan para makausap ang kahit sino. Parang mababaliw na ako. Ang amoy na iyon, snowflake fragrance. Ito ang pabangong ginagamit ni Liam noong 16 na taong gulang siya. Pasensya na, hindi ko napag-isipan ng mabuti. Napag-isipan niya iyon ng mabuti. Habang nasa ospital si Liam, dahil nag-aalala si Nora na baka mainip ito, nilagyan niya ng lahat ng streaming appy na mahahanap niya ang telebisyon at kumuha pa ng tagapag-alaga para may makasama ito. Pero sinadya niyang huwag bigyan ang telepono. Natatakot siyang kontakin ito si Mia ulit. Ayos lang. Bakit ka humihingi ng tawad? Ang dami mong ginagawa. Hindi sana kita ginulo. Naramdaman ko lang na kung wala akong telepono, hindi man lang kita makakausap. Sa bawat salitang binibitawan niya, si Nora agad ang iniisip. Hindi nakapagtatakang mahal na mahal siya ni Nora. Sino ba naman ang makakatanggi sa isang lalaking ganito kainit magmahal at ganito kaalala, gaya niya 6 na taon na ang nakalipas? Humihingi ba ng telepono si Liam para makausap ako? O para makontak talaga si Mia? Nora, pwede na ba akong ma-discharge? Nakakabagot talaga rito. Matitiis mo bang hayaang mabulok dito ang gwapo mong asawa? Buong buhay ko, mga kamag-anak ko, mga kaklase ko, hindi tumigil sa pagsasabing gwapo raw ako. Noong nililigawan ko pa si Nora, wala talaga akong kinatatakutan. Nora, ganito ako kagwapo. Paano mo nagagawang hindi man lang maakit kahit kaunti? Nora, maganda ka, gwapo ako, bagay na bagay tayo. Napakatagal na mula nang huli akong nahawakan ni Liam. Napakatagal na. Liam, alam mong hindi kita kayang tanggihan. Ano man ang hilingin mo, papayag ako. Mabuti. Kung ganoon, ipaayos mo na kayang ang mga papeles para sa discharge ko. Nora, alam ko talagang ikaw ang pinakamabuti. Nanigas siya. Eksaktong katulad noong umpisa nang sinimulan ko siyang ligawan. Noon, tuwing lumalapit ako, agad siyang tumitigas, parang nagtayo siya ng pader para ilayo ako. Pero hindi ako sumuko. Hanggang sa kalaunan, ibinabari ni Nora ang pader na iyon. Pinapasok niya ako sa mundo niya. Pagkatapos noon, kahit hawakan ko siya, hindi na siya naninigas ng ganito. Hi, Liam. Ano bang ginawa mo sa kanya nitong mga nakaraang taon? Ibinalik mo siya sa pinakaumpisa. Iba talaga si Liam noong 6 na taon na ang nakalipas. Hindi nakapagtatakang hindi siya natanggihan ni Nora. Bilis, umalis ka na. Opo, Miss Nora. Aayusin ko na agad ang mga papeles para sa discharge. O nga pala. Nora, may ginawa ka bang kalokohan para makabili ng kotse na ganito? 2 araw na akong nanonood ng telebisyon sa kwarto ng ospital. May kaunti na akong natutunan tungkol sa takbo ng mundo noong 2026. Hindi naman ako lubusang walang alam sa takbo ng lipunan, pero siguradong milyon ang halaga ng kotseng ito. Sir, lehitimong negosyante si Miss Nora. Lahat ng ginagawa niya ay legal at maayos.
Pero kahit ganoon, nagsimula ka sa wala at itinayo mo ang lahat ng ito. Napakarami mong pinagdaanan, hindi ba? Salamat sa lahat ng iyon. Hindi naman mahirap. Nagtrabaho ako dahil gusto kong malayang gawin ni Liam ang mga bagay na gusto niya. Basta masaya siya, hindi ko naramdamang mahirap iyon. Hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaking bahay. Nora, ganito kalaking bahay. Gaano ka kaya napagod? Nora, ilang taon mong pinag-ipunan ang lugar na ito? Sir, si Miss Nora pala ang matagal nang nawawalang panganay na apo ng pamilyang Gu. Ang bahay na ito ay binili para sa kanya ng patriarka ng pamilya Gu noong bata pa siya. Kalaunan, ginawa itong tahanan ng pamilya. Ang numero unong pamilya sa kabisera, ang pamilya Gu. Nakikita ko sila sa telebisyon. 100 taong pamana, nangunguna sa kabisera. At ang Gu Corporation, lalo pang umangat sa ilalim ng bago nilang punong ehekutibo. Ang bagong punong ehekutibong iyon ay si Nora. Nora, napakahusay mo. Siyempre naman. Ang matagal nilang hinanap at sa wakas ay naibalik na tagapagmana ng pamilya Gu. Talagang pambihira siya. Tumaas ng mahigit 10% ang netong kita. Sa isang panahon, sila ang nangungunang kumpanya sa buong bansa. Hindi ka uwi. May trabaho pa. 2 salita lang ang isinagot niya. Napakalamig. Sir, kararating lang ni Miss Nora mula sa pakikipagkasundo sa ibang bansa. Kailangan pa niyang makipagpulong sa kumpanya at planuhin ang mga susunod na hakbang. CJ, mag-ingat ka sa biyahe. At huwag mong kalimutang bilhan ako ng bagong telepono. Miss Nora, hindi niyo ba tatanungin si Liam kung totoo bang tataka siya kasama si Mia bago mangyari ang aksidente? Ilang araw na ang nakalipas nang malaman kong sa gabi ng aksidente niya, balak tumakas ni Liam kasama si Mia. Masyadong mabilis ang takbo ng sasakyan kaya nagkaroon ng aksidente. May amnesia siya. Ano pa bang mapapala niya kung magtatanong siya? Tama. May amnesia si Liam. Sa isang iglap, hindi ko alam kung dapat ba akong gumaan ang loob. Kahit paano, binigyan ng aksidente ang unti-unti nilang nasisirang relasyon ng pagkakataong muling lumambot. Pero iniisip ko, sobrang pinagsisikapan ni Nora na ilayo ang sarili niya. Gaano kaya siya kalalim na mahuhulog sa pagkakataong ito? Liam, nakabalik ka na rin sa wakas. Akala ko umalis ka na at hindi ka nababalik. Sino ka? Sir, hindi niyo ako nakikilala? Naaksidente ako 2 araw na ang nakalipas. May amnesia ako. Mga alaala ko lang mula 6 na taon na ang nakalipas ang natatandaan ko. Napakatahimik ng paghawak ni Miss Nora sa balitang ito. Walang kahit anong impormasyon ang nakarating sa sambahayan. Kaya habang tumatakas siya kasama ng babaeng si Mia, naaksidente siya sa daan. Tumatakas kasama si Mia? Sino si Mia? 3 araw na ang nakalipas, nag-impact ka ng mga gamit mo at umalis. Hindi kita napigilan. Sa totoo lang, hindi ko rin pinangahas. Sinabi mong para kang nakakulong sa lugar na ito. Sinabi mong para kang nasasakal dito. Sinabi mong ngayong gabi, hahanapin mo si Mia at walang sinuman ang pwedeng humarang sa'yo. Talagang nalimutan na niya ang lahat. Ako ang naatasang maging punong katiwala nang lumipat si Liam sa mansyon 4 na taon na ang nakalipas. Sa loob ng 4 na taong iyon, para siyang ibang tao. Napakalupit niya kay Miss Nora. Araw-araw niya itong inuutusan. Sa tuwing makikita niya ito, pupunahin at pagsasabihan niya agad. At kahit si Lily, na halos kakapanganak pa lang noon, wala siyang pakialam. Sir, ayos lang po ba kayo? Masakit po ba ang ulo ninyo? Masyado akong madaldal. Ayos lang ako. Salamat, Mr. He. Sa loob ng 4 na taon, lagi akong pinupuna ni Liam sa bawat ginagawa ko, at ngayon nagpapasalamat siya sa akin. Walang anuman. Mabait sa akin si Miss Nora. Noong una, mabuting tao si Liam. Mabait at magalang. Pagkatapos, parang magdamag lang, bigla siyang nagbago. Hindi lang minsan akong napaisip kung ma-split personality ba siya. Sir, naisip niyo na ba na kapag bumalik ang alaala ninyo, baka bumalik din kayo sa dati niyong ugali? Sinaniban ba ako? Dahil ang taong inilalarawan ni Mr. He ay hindi ako kahit kailan. Mahal ko si Nora. Paano ko magagawang magtaksil at magsalita ng ganoon sa sarili kong anak? Kahit kailan pa bumalik ang alaala ko, hinding-hindi ko hahayaang maging ganoong tao ako muli. Hayaan muna natin iyon. Walang saysay na piliting intindihin ang lahat ngayon. Ang mahalaga ngayon ay makabawi kina Nora at Lily. Hindi na maulit iyon. Mr. He, huwag kayong mag-alala. Gabi na rin. Titingnan ko muna ang hapunan sa kusina. Sir, magpahinga muna kayo. Malapit nang umuwi sina Miss Nora at Lily.
Sir, may dumating pong pakete para sa inyo. Salamat. Walang anuman. Ano ng problema? Wala. Bababa na ako. Sir, tama ba ang narinig ko? Nagpasalamat siya. Parang minsan lang mangyayari sa buong buhay. Dati, kung ano-ano ang pinupunan niya ng walang dahilan. Tapos ngayon ganito. Hindi ka panipaniwala. Lahat ng bagong labas ngayong season. Siguradong galing ito kay Nora. Nakakahiya naman ang pangalan ng contact na ito. Noong nililigawan ko si Nora, biro ko lang siyang tinatawag ng ganoon. Kailangan kong siguraduhin walang makakasakit kay Nora. Hindi ko kilala ang contact na ito. Malamang kaklase o katrabaho. Nag-file pa ng sick leave si Nora para sa akin. Napakaalalahanin niya talaga. Nandoon lang ang basag kong telepono sa mesa sa ospital. Imposibleng hindi niya iyon nakita. Sinadya kaya niyang huwag akong bilhan ng bagong telepono para hindi ko makontak si Mia. Siyempre. Kahit sino naman ay ganoon ang gagawin. Nasaan si Dad? Si Mom. Ang kapatid ko. Si Theo. Kahit isa sa kanila, wala. Sinabi ni Mr. He na nagkaroon ako ng alitan sa pamilya ko. Hindi totoo. Impossible. Binlock ko silang lahat. Kalokohan iyon. Tuluyan ba akong nabaliw nitong nakaraang 4 na taon? Noon, si Mia ang kasama mo. Nakiusap sa iyo ang ama mo, ang ina mo, at si Miss Nora na tigilan mo na iyon. Kahit ang matalik mong kaibigan, ilang beses ding pumunta para kausapin ka ng maayos. Pero para kang taong nakulam. Naniniwala kang lahat ng tao ay sinusubukan kang pigilan na sundin ang puso mo. Nagbanta ka pang tatalikuran mo ang buong pamilya mo. Binlock ako ng kapatid ko. Wala man lang kahit isang sagot. At si Theo, nasaan siya? Binura niya ako. Buti na lang natatandaan ko pa ang numero niya. Paumanhin, ang numerong inyong tinatawagan ay wala ng serbisyo. Ngayon lang ito nangyari sa buong buhay ko. Mr. He, maaari ko bang mahiram sandali ang telepono ninyo? Hello? Sino ito? Hoy, kung walang magsasalita, ibababa ko na ito. May gumagawa pa ba ng prank call ngayon? Huwag mong ibaba, Theo. Ako ito, si Liam. Ako si Liam. Ano bang problema mo? Ano na naman ang kailangan mo? Theo, anong klaseng ugali iyan? Liam, kung may problema ka, magpatingin ka sa doktor. Pinutol mo ang ugnayan natin dahil kay Mia. Ano bang inaasahan mo? Iniwan ka ba niya? Naaksidente ako 2 araw na ang nakalipas. May amnesia ako. At? Ano na kinalaman yan sa akin? Theo, hanggang bago lang ng graduation sa high school ang natatandaan ko. Sinabi sa akin ni Mr. He ang mga nangyari nitong nakaraang 4 na taon. Pero ang 2 taon bago iyon, wala akong maalala. Kakatext ko lang sa mga magulang ko. Walang sumagot. Binlock ako ng kapatid ko. Ikaw lang ang nakausap ko. Theo, kailangan kita. Nawala sa iyo ang buong 6 na taon? Lahat. Theo, pwede ba tayong magkita? Kailangan ko talagang malaman kung ano ang nangyari sa loob ng 6 na taong iyon. Paano ako naging taong inilalarawan ni Mr. He? CJ, hintayin mong matapos ako sa trabaho. Magkita tayo kung saan. Hindi pwede mamaya. Malapit nang umuwi si Nora at Lily. Gusto kong naroon ako para sa kanila. Napahiya ako roon. Pero sa totoo lang, parang talagang wala ang naaalala si Liam. Mula kailan pa siya naghintay sa bahay para sa asawa at anak niya? Ibang klase ka talaga. Sige na nga. Sabado naman bukas. Magkita tayo bukas. Kasunduan. Huwag mong kalimutang tanggapin ang friend request ko. Nakauwi na kayo. Napakabait ni Daddy. Napakabuti ni Daddy. Ganito na siya kasaya dahil lang binuhat ko ang bag niya. Nora, anong problema? Wala. Siguradong nagsiselos si Miss Nora. Akala niya para sa kanya ang tawag na baby girl ni Liam. Sir, Miss Nora, handa na po ang hapunan. Lahat ng paborito ko. Baby girl, tikman mo itong laman ng alimango. Napakasarap nito. Allergic si Lily sa seafood. Pasensya na. Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam na allergic si Lily sa seafood. Pero mali rin iyon. Wala pala talaga akong alam tungkol kay Lily. Allergic si Lily sa seafood, kaya bakit may seafood sa mesa? Sinabi mong seafood ang paborito mo. Ipinapahanda mo iyon sa bawat pagkain. Sinabi ko sa iyong allergic si Lily. Ang sabi mo, hindi mo iyon problema.
Nagbanta ka pa nga kay Mr. He na kung walang seafood, sisibakin mo siya. Baby girl, pasensya ka na. Kasalanan ito ni Daddy. Ipinapangako ni Daddy na hindi na ito maulit. Sinadya kong sabihin ang lahat ng iyon. Gusto kong makita kung paano siya mag-react. Walang kalupitan sa mukha niya. Puro pagsisisi lang. Tunay at taos pusong pagsisisi para kay Lily. Ayos lang si Lily. Hindi kailanman sisisihin ni Lily si Daddy. Nora, aalagaan ko kayong dalawa. Kain na tayo. Hindi pa nagtitiwala si Nora sa akin ngayon. Nakataas pa rin ang mga pader niya. Mas mataas at mas makapal pa kaysa noong high school. Pero mapapasagot ko siyang muli. Lagpas 8:00 na. Nagtatrabaho pa rin si Nora. Nora, pwede ba akong pumasok? Ano iyon? Pinainitan kita ng gatas. Inumin mo habang mainit pa. Ano nang inilagay mo rito ngayon? Hindi na nga siya nagpapanggap. Alam niyang nakakuha ako ng malaking proyekto, kaya dinalhan niya ako ng gatas na may gamot para makatulog ako at makapasok siya sa opisina ko para magnakaw ng mga sikreto ng kumpanya para kay Mia. Wala akong inilagay. Gatas lang iyan. Iniisip ko lang na masyado kang nagpapakapagod. Pumasok ka. Ang laki nito. Mahigit doble ang laki kaysa sa opisina ng tatay ko. Nora, hindi ko alam kung kailan ko ginawa ang sinasabi mo tungkol sa gatas. Pero dapat alam mo, ang Liam noong high school ay hindi kailanman naging ganoong klaseng tao. Hindi ko na kayo sasaktan ni Lily kailanman. Bumuo tayo ng masayang buhay na magkasama. Ano nang masasabi mo? Tinawag mo ba ako? Baby girl, hindi mo ba gusto? Noong umuwi si Lily ngayong gabi, tinawag ko siyang baby girl. Akala mo ba ikaw ang tinatawag ko? Hindi. Alam kong iyan ang sasabihin mo. Hindi man iyan ang lumalabas sa bibig mo, pero masaya ka sa loob. Hindi na ako makikipagtalo. Kung sabi mo hindi, edi hindi. Kasalanan ko rin. Masyado kitang pinalaki sa lambing. Nora, ikaw at si Lily, pareho kayong mga baby girl ko, naiintindihan mo. Nora, alam ko na ngayon kung bakit ako na-aksidente. Sa lawak ng impluwensya at kakayahan ni Nora, napakadali niyang malalaman ang totoo. Pero ni minsan, hindi niya iyon binanggit. Kapag hindi natin ito hinarap, mananatili itong parang tinik sa pagitan natin. Isang pagitan na hindi natin kailanman matatawid. Kung ganoon, Liam, nandito ka para pagtawanan ako. Pakiramdam ko napakatanga ko. Ningitian mo lang ako ng isang beses, tapos tatakbo na naman ako pabalik na para bang may ibig sabihin iyon. Hindi. Nora, hindi ako tumigil na mahalin ka. Hindi ko maintindihan kung paano biglang nahulog ang dating ako sa iba. Hindi ko maipaliwanag. Walang saysay. 5 taong mahal si Nora, tapos bigla na lang. Hindi ko rin alam kung bakit. Nora, mula umpisa hanggang dulo, ikaw lang. Aalamin ko ang totoo sa nangyari. Liam, kaya ko pa bang magtiwala sa'yo? Nora, hindi mo kailangang magtiwala sa 24 anyos na Liam, pero hindi magsisinungaling sa'yo ang 18 anyos na Liam, naiintindihan mo. Nora, paggising ko, ganito na ang lahat at ganito mo ako tratuhin. Alam mo ba kung gaano ako nasasaktan? Tama, alam ko. Alam ko. Nora, gabi na. Magpahinga ka na. Tagapagmana ka na ngayon ng pamilya Gu. Hindi mo na kailangang pahirapan ng ganito ang sarili mo. Pero gusto kong malayang magawa ni Liam ang mga bagay na gusto niya. Napakasipag niyang magtrabaho. Lahat ng ito ay para sa akin. Nora, napakalakas mo na. Huwag mong ubusin ang sarili mo sa trabaho. May hangganan din ang kayang tiisin ng katawan mo. CJ. Salamat. Sandali. Nora, pinupuri kita. Nora, gusto kong makasama ng sandali si baby girl. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya tatratuhin gaya ng dati. Gusto ko lang makausap si Lily. Baby girl, dumalaw si Daddy sa'yo. Ano nang binabasa mo? A Brief History of Time. Aklat na hindi ko man lang pinangahasang basahin noong 18 anyos ako. Tapos itong 4 na taong gulang na si Lily ay hawak-hawak ito. Ibang klase talaga ang genes ni Nora. 3 sunod-sunod na taon na nanguna sa klase noong high school. Sunod-sunod ang mga parangal. Maagang natanggap sa pinakamahusay na universidad sa kabisera. Baby girl, napakahusay mo. Baby girl, halika rito. Magpakarga ka kay Daddy. Natatakot siya sa akin. Sinabi sa akin ni Mr. He ngayong hapon na dati, masama akong magsalita kay Lily at halos hindi ko siya pinapansin. Nang umalis ako para hanapin si Mia, iniwan ko si Lily nang mag-isa sa nursery. Umiyak siya hanggang halos hindi na makahinga.
Hindi ako bumalik. Tinulak ko pa siya. Baby girl, alam ni Daddy na mali siya. Hindi naging mabuting ama si Daddy sa'yo noon. Hindi na iyon maulit. Baby girl, pasensya ka na. Humihingi ng tawad si Daddy sa'yo. Binubuhat ako ni Daddy. Ito ang unang beses na binuhat ako ni Daddy. Ganito pala ang pakiramdam ng mga bisig ni Daddy. Ano ng problema, baby girl? Nasaktan ka ba ni Daddy? Siguro dahil ito sa mga bagay na sinabi ko sa kanya nitong mga nakaraang taon. Kaya ganito ang reaksyon niya. Lily, ikaw ang kayamanan ni na Daddy at Mommy. Paano naman gugustuhin ni Daddy na mawala ka? Maaari bang sabihin mo kay Daddy? Ano ba ang mga sinasabi ni Daddy sa'yo noon? Marami pong masasakit na salita ang sinabi ni Daddy dati. Kapag sinabi ko po ba ngayon, magagalit si Daddy? Tama. Ano mang maisip mo, hindi magagalit si Daddy. Sinasabi noon ni Daddy na hindi sana ako ipinanganak. Nasinira ko ang pagkakataon ni Daddy na makasama ang ibang tao. At galit si Daddy dahil hindi ako nakakapagsalita. Tinatawag niya akong pipi na hindi man lang makapagsalita. Tama na, baby girl. Kasalanan lahat ito ni Daddy. Hindi naging mabuting ama si Daddy. Pero baby girl, alam mo ba? Noong high school pa lang, pinapangarap na ni Daddy na magkaroon ng anak kasama si Mommy. Sobrang saya ni Daddy nang malaman niyang darating ka sa mundong ito. Ikaw ang natatangi at walang kapantay na kayamanan ni na Daddy at Mommy. Ikaw ang pinakamahalagang regalong ibinigay ng langit kay Daddy. Napakainit ng mga bisig ni Daddy. Kaya maaari bang mangako si baby girl ng isang bagay kay Daddy? Isang munting tango. Kalimutan mo na ang lahat ng masasakit na salitang sinabi ni Daddy. Isang bagay lang ang tandaan mo. Ikaw ang pinakamamahal na baby girl ni Daddy. Magaling na bata. Gabi na. Matulog ka na, baby girl. Sana pagkatapos ng gabing ito, unti-unting magbukas ang loob ni Lily. Natumigil na siyang matakot sa akin at dahan-dahan akong papasukin sa mundo niya. Hindi ba't sinabi lang ni Daddy na matulog ka na? Lily, masaya ka ba ngayon? Maaari mo bang sabihin kay Mommy kung bakit ka masaya? Dahil napakabait ni Daddy kay Lily ngayon. Pinaghain niya ako ng pagkain, pinunasan ang bibig ko, kinarga ako, tinawag akong baby girl, at sinabi niyang regalo raw ako ng langit kina Daddy at Mommy. Na si Lily ang pinakamamahal ni Daddy. Hindi ko pa nakita si Daddy na ganito kabait dati. Kaya gusto mo ba ang Daddy ngayon? Kahit walang salita, napakatalino niya. Katulad ko. Natatakot siya na baka panandalian lang ang bersyong ito ni Liam at iwan niya ulit kami. Lily, magpakabait ka. Hahanap si Mommy ng paraan para matiyak na hindi na kami iiwan ng Daddy ngayon. Hindi pa rin umuwi si Nora. Gaano ko baka gusto ang babaeng ito? Pati mga usapan namin, nag-screenshot pa ako para itago. Sandali. Karamihan ng mga mensaheng ito, ako ang nagpadala. 10-10 ang ipinapadala ko. 1 o 2 beses lang siyang sumasagot, halatang nairita pa. Kapag siya ang unang nagme-message, laging para mangalap ng impormasyon. Sinusubukan niyang alamin ang mga detalye tungkol sa negosyo ni Nora. Paano ako nahulog sa babaeng ganito? Hindi siya kasing ganda ni Nora. Wala siyang hubog ni Nora. Wala rin siyang pinanggalingang katulad ni Nora. Ano ba ang nakita ko sa kanya? 2 araw ko lang siyang hindi pinansin sa ospital, tapos saka lang siya nagpadala ng mensahe para itanong kung nasaan ako. Liam, ano bang problema mo? Nagkasundo tayong magkita sa paliparan 3 araw na ang nakalipas. Bakit hindi ka dumating? Buong araw akong naghintay sa paliparan. Nakatayo ako sa lamig buong magdamag ng walang dahilan. Ilang araw kitang tinatawagan, hindi ka sumasagot. Tinetext kita, wala rin. Patay ka na ba? Ayos. Huwag kang umiyak sa akin sa susunod. Binablock na kita. Nakakasuka ang kayabangan ng tono niya. Lumayas ka. Kahit magunaw pa ang mundo, hindi ako sasama sa'yo. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Ako na ang magdedelete sa'yo. Ang sarap sa pakiramdam. Talagang dinelete ako ni Liam. Napakagaling. Napakagaling talaga. Dinelete mo ako, Liam. Huwag mong pagsisihan ito. Mga screenshot ko. Halos lahat ay mga usapan namin ni Mia. Wala na ba talagang iba? Mukhang may kinalaman sa trabaho ang isang ito. Nakilala ko ba ang taong ito kamakailan? Hayaan na muna. Baka maging kapakipakinabang mamaya. Bakit hindi pa rin umuwi si Nora? At ano itong pangalan ng contact? Anong klaseng basura ito? Hinding-hindi ako gagawa ng ganito. Kung sino ka man, lumayas ka sa katawan ko ngayon din.
Kapag ginamit mo ako para saktan sina Nora at Lily, hahanapin kita at pananagutin. Nora, bakit hindi ka pa natutulog? Sa guest room ako natutulog. Matagal na tayong magkahiwalay ng kwarto. Magkahiwalay ng kwarto. Mag-asawa tayo. Paano tayo natutulog ng magkahiwalay? Bakit ka nandito? Natulog ako rito kasama ka. Matagal na mula nang huling lumapit ng ganito si Liam sa akin. Mag-asawa tayo. Pinaka-normal na bagay sa mundo ang magkatabi sa kama. Liam, huwag. Nora, ang bango mo. Napapaligiran ng init niya, mas masaya ako ngayon kaysa sa nakalipas na mga taon. Hindi ko talaga gusto ang master bedroom. May kung anong pakiramdam doon na hindi ko maipaliwanag. Kapag naiisip kong ang dating ako ay nahulog sa ibang babae sa kwartong iyon sa loob ng 4 na taon, parang nandidiri ako. Liam, ano nang sinabi mo? Gawin nating bago ang master bedroom. Ibenta natin ang anumang pwedeng ibenta. Ang hindi maibebenta, itapon na natin. Ayoko na ng kahit ano roon. Kapag tapos na, doon na tayong ulit titira. CJ, sasabihin ko kay Mr. He bukas. Nora, gabi na. Humiga ka na, matulog na tayo. Maliligo muna ako. Mauna ka na. Nora, magandang gabi. Hanggang alas 9:30 ako natulog. Ilang araw lang ang nakalipas, gising ako hanggang alas 12 ng gabi at bumabangon ulit ng alas 5 para sa mga pagsusulit. Ngayon, natutulog ako hanggang kusa akong magising. Ito ang buhay. Liam, papasok na ako sa opisina. Nasabi ko na kay Mr. He ang tungkol sa renovation. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Sage, sweetheart. Mahal kita, baby. Pagkababa niya ng tawag, may isang miyembro ng team niya na nagkamali sa proyekto. Bakit walang sinasabi si Miss Nora? Sisibakin ba niya ako? Hindi. May pamilya akong binubuhay at 32 taon pa ang natitira sa hulog ko sa bahay. Sage, sweetheart. Mahal kita, baby. Tinawag niya akong sweetheart. Sinabi niyang mahal niya ako. Ayos na tayo ngayon. Ligtas na tayo. Maganda ang mood ni Miss Nora. Miss Nora, bigla pong sinira ng head designer ang kontrata at nagbitiw ng walang abiso. Magha-hire po ba tayo ng kapalit? Tama. Ikaw na ang bahala rito. May iba pa bang problema? Wala. Wala nang iba. Sa totoo lang, dati, kapag may pumalpak na proyekto, hindi basta pinalalagpas ni Miss Nora ang ganoong bagay. Hindi mo man lang maayos ang napakasimpleng bagay na ito. Puro butas ang gawa mo. Malaki ang ibinabayad ko sa inyo para lutasin ang mga problema. Ang paraan ng pagtatrabaho ninyo ngayon ay sayang lang sa oras at pera. Nagkakamali ka sa ganitong antas, sa tingin mo ba karapat-dapat ka sa sahod mo? Kapag inulit mo pa ang ganitong pagkakamali, maaari ka nang umalis. Sa loob ng 4 na taon, palaging tensyonado si Miss Nora. Araw-araw siyang napapagalitan ang lahat. Pabago-bago ang mood niya nang walang babala. Ngayon, mas kalmado siya kaysa karaniwan, at kanina nang silipin niya ang telepono niya, nakita ko ang contact name na Liam at nasulyapan ko iyon. Love you, baby. Kaya pala maganda ang mood niya. Kahit gaano pa nasira ang lahat nitong nakaraang 4 na taon, laging may puwang si Liam sa puso ni Nora. Wala si Lily dito. Sir, gising na po kayo. Utang ni Miss Nora. Almusal ninyo, paborito ninyong pork congee. Ihahain ko na po. Mr. He, nasaan si Lily? Hindi ko siya nakikita. Si Lily ay may therapy tuwing Sabado. Therapy? Opo, sir. Hindi ipinanganak si Lily na hindi nakakapagsalita. Bandang 1 taong gulang, nagsimula na siyang magsalita. Una niyang salita, daddy, pangalawa mommy. At tapos ano? Alam ko na ang sagot. Sa kaibuturan, tumigil sa pagsasalita si Lily noong 3 taong gulang siya. Nang inimbestigahan namin, kinuha namin ang camera footage. Natuklasan namin na ikinulong ninyo si Lily mag-isa sa storage room ng maraming beses, tapos basta na lang iniiwan. Iyon din ang unang beses na hinarap kayo ni Miss Nora nang may totoong galit. At pagkatapos, ano ang sinabi ko? Sinabi ninyo kay Miss Nora na makipaghiwalay sa inyo o patuloy ninyong sasaktan si Lily. Para bang mababasag si Miss Nora noon. 2 taon na ang lumipas, pero malinaw pa rin sa akin ang sandaling iyon, para bang nangyari lang kahapon. Sir, mahal na mahal kayo ni Miss Nora, mahal na mahal din niya si Lily. Ayaw niyang mawala kayo at hindi rin niya kayang mawala si Lily, kaya wala siyang ibang nagawa. Sumuko siya at pinabantayan na lang si Lily sa amin. Pero mga tauhan lang kami, paano namin kayo sasalungatin?
May mga pagkakataong sinasaktan ninyo si Lily at pinagbabantaan ninyo kaming huwag magsabi kay Miss Nora. Gusto naming tumulong pero wala kaming magawa. Sir, ayos lang po ba kayo? Tatawag ba ako ng family doctor? Sinaniban ba talaga ako? Ano ang nasa katawan ko? Bakit nito sinasaktan ang mga taong mahal ko at ang mga taong nagmamahal sa akin? Ayos lang ako. Salamat, Mr. He. Ngayon sabihin mo sa akin, ano ang kwento nitong therapist? Noong una, sinubukan ni Miss Nora ang ilang private therapist para kay Lily. Walang gumana. Pagkatapos, isang therapist na si Dr. Nash ang kusang lumapit. Hindi lang siya nagtatrabaho kay Lily mag-isa. Nagsasama siya ng maliit na grupo ng mga batang may kaparehong pinagdadaanan. Sa umaga, naglalaro ang mga bata. Sa hapon, isa-isa niya silang tinitingnan. Mas maganda ang naging resulta. Noong huling ihatid ni Miss Nora si Lily, pumasok pa siya para alamin ang programa. Sir, kung interesado kayo, pwede rin kayong bumisita. Unahin ko si Theo. Hindi ko na ito pwedeng ipagpaliban. 6 na taon. Ano ba talaga ang pinagdaanan ko sa loob ng 6 na taon? Theo, nandito ako. Nakita na kita agad pagpasok mo pa lang. Theo at ako, matagal na kaming magkaibigan, magkaklase mula kindergarten hanggang high school. Lahat ng bagay sinasabi namin sa isa't isa, talagang ride or die. Maayos at simple ang suot niya ngayon. Hindi tulad ng makulay at marangyan niyang estilo nitong mga nakaraang taon. Para tuloy siyang 18 years old ulit tingnan. Posible bang bumalik talaga ang 18-year-old na Liam? Hindi nga, sobrang gwapo mo ngayon. Liam, pinutol na natin ang ugnayan. Huwag mong sabihin iyan, Theo, mali ako, mali talaga ako. Nagkaroon ka talaga ng amnesia. Sumusumpa ako sa lahat. Kapag nagsinungaling ako kahit isang salita lang, tamaan na sana ako ng kidlat. Sa ngayon, ang naaalala ko lang ay yung plano nating kumain ng barbecue pagkatapos ng graduation. CJ, para sa 18-year-old na ikaw, papalampasin ko muna ito. Bakit ba natin pinutol ang ugnayan? Lumaki tayong magkasama mula pa sa simula. Paano natin magagawang putulin iyon? Dahil sa mahal mong si Mia. At yung lalaking iyon. Ano nga ulit ang pangalan niya? Simon. Simon. Siya kaya yung contact na nakasave na Simon sa phone ko. 6 na taon na ang nakalipas, pagkatapos ng graduation, sa wakas kayo ni Nora ay nagkatuluyan. Pareho ninyong nakuha ang admission letter sa parehong oras. Si Nora ang nanguna sa buong pagsusulit. Naging balita iyon sa lahat. Doon nalaman ng Gu family na si Nora pala ang matagal nilang nawawalang apo. At inuwi nila siya para ibalik sa pamilya. Noong summer na iyon, malapit na matapos ang bakasyon, nagpa-reunion party ang inyong senior class president. Labis kang nakainom at doon nagsimula kayo ni Nora ng isang pamilya sa gabing iyon. Nalaman ni Nora na buntis siya 1 buwan pa lang sa college. Pareho kayong nataranta. Hindi ninyo alam ang gagawin. Sinabi ninyo sa mga pamilya ninyo at kahit nagalit ang kapatid mo at binugbog ka, nakita ng 2 pamilya na gusto ninyong panindigan ang bata, kaya pumayag silang mag-gap year kayo. Lumipat kayo sa bahay ng pamilya, ipinanganak si Lily, pinarehistro ang kasal, at plano ninyong ikasal ng formal pagkatapos ng graduation. Pagkatapos, bigla kang nagbago. Nahulog ka kay Mia, kaklase ni Nora sa parehong design major. Kasabay nito pumasok si Simon sa eksena. Paulit-ulit kitang sinabihan na lumayo kay Mia, pero ayaw mong makinig. Akala mo pinipigilan kita sa pag-ibig. Doon nagsimulang masira ang lahat sa pagitan natin, hanggang sa ikaw mismo ang nagsabi na putulin ang ugnayan. At iyon na ang huling beses na nag-usap tayo. Hindi maaari. Yung tanga na ikinukwento mo, ako ba iyon? Akala namin ni Nora baka postpartum depression lang. Biglang nagbago ang buong pagkatao mo. Noong una pinagbigyan ka pa namin pero lalo ka lang lumalala. Para kang nawalan ng kontrol. Isang beses, para kay Mia, nilagyan mo ng sleeping pills ang gatas ni Nora. Iyon, habang wala na siyang malay, pumasok ka sa study niya at kinopya mo ang mga files sa computer niya. Ibinigay mo iyon kay Mia. Nawala ng Gu Corporation ang daan-daang milyong halaga. Mahal ka talaga ni Nora. Tinanggap niya kahit iyon. Hindi ko na kinaya. Kaya pala kagabi, nang dalhan ko si Nora ng gatas, sobrang alerto niya. May pinanggalingan iyon. Deo, pasensya na, mali ako. Hindi na ikaw ngayon ang katulad ng dati. Walang kailangang sorry. Alam ko na. Ride or die tayo. Paano kita basta-basta itatapon? Pero may utang ka sa akin na ilang taon ng sakit. Babayaran mo iyon. CJ, ano ang gusto mo?
Magsho-shopping tayo at huwag mong isipin na magtitipid ka. Huwag mo akong ubusin, wala akong pera. Hindi mo ba alam kung gaano kakayaman ang asawa mo? Top hair siya ng Gu Corporation. Ngayon, si pa. Tapos ikaw, nagkukunwaring wala kang pera? Sige na nga, may amnesia ako. Paano ko malalaman ang halaga ko? Umuwi muna ako at kausapin si Nora. Sige, pero huwag mo akong tatakasan. Ako pa nga halos dahilan kung bakit kayo nagkatuluyan ni Nora. Kaunting gastos lang sa'yo, wala lang iyon. Tama. Deo, alam mo ba kung kumusta na ang mga magulang ko? At ang kapatid ko? Hindi ko sila makontak. Naabot na sa sukdulan ang pasensya ng mga magulang mo. Mag-asawa na kayo ni Nora sa legal na papel. Tapos bigla mong sinabi na mahal mo si Mia at gusto mong maghiwalay. Tumanggi si Nora. Kaya umuwi ka at sinabi sa mga magulang mo. Akala nila simpleng away lang iyon. Nang malaman nila ang totoo, galit na galit sila. Lahat ng suporta nila, ibinigay nila kina Nora at Lily. Nang makita mo iyon, tinalikuran mo sila, nagsabi ka ng masasamang bagay, at tuluyan ninyong pinutol ang ugnayan. Hindi ka na umuwi sa kanila sa loob ng maraming taon. Ako ba talaga ang gumawa ng lahat ng iyon? Deo, sabihin mo ng totoo, sinaniban ba ako? Ano sa tingin mo? Pagkatapos mong magbago, dinala ka ni Nora sa lahat ng ospital na mahahanap niya. Lahat ng doktor nagsabi na wala kang sakit. Sa totoo lang, ang natira na lang sana ay exorcist. Kailangan kong umuwi sa mga magulang ko. Uwi saan? Noong lumipat ka sa kabisera para mag-aral, at nabuntis si Nora, lumipat din ang mga magulang mo sa kabisera para makatulong ang tatay mo kapag may oras siya. Kung mapapatawad ka nila, hindi ko alam. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Huwag kang mag-alala. Bumisita ako sa mga magulang mo nitong mga nakaraang taon. Sa tuwing tinatanong nila tungkol sa'yo, kitang-kita na miss ka nila. Salamat. Pamilyar ang boses, pero iba na. Hindi na ganoon kalakas tulad ng naaalala niya. May tahimik na bigat na ngayon. Dad, ako ito. Honey, lumabas ka. Nasa bahay na ang anak natin. Sabi niya bumalik na si Liam, pero 3 taon na siyang hindi umuwi. Bakit ngayon pa, Liam? Ano ang ginagawa mo dito? Hindi ka anak ko. Dad, Mom, na-aksidente ako sa kotse ilang araw na ang nakalipas. Aksidente sa kotse? Dinala ka ba sa ospital? Ano ang sabi ng doktor? May natirang pinsala ba? Mom, ayos lang ako. May amnesia lang ako. Hanggang bago ako graduate ng high school sa edad na 18 lang ang naaalala ko. Mom, Dad, pasensya na. Napakarami kong nagawang mali. Nasaktan ko kayo. Ikaw na batang tanga. Kung hindi ka nagka-amnesia, balak mo bang hindi na umuwi kailanman? Kung hindi ako nagka-amnesia, tuloy-tuloy lang sana akong makakasakit sa lahat. Hindi ko pwedeng sabihin iyon ng malakas. Mas mabuting magsimula muna sa mabubuting salita. Paano ko magagawa iyon? Kayo ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. 6 na taon. Ilang 6 na taon pa ba ang meron ang isang tao? Dito lang ako para sa inyo. Mula ngayon, alam mo na palagi ang sasabihin. Mag-message ka kay Lee. Sabihin mong umuwi siya. Malaking balita ang pagbabalik ni Liam. Kailangan niyang malaman. Sige po. Magsasend na ako ngayon. Mom, magluluto ka ba ng tanghalian? Ano ang lulutuin mo? Sobrang namiss ko na ang chicken at mushroom stew mo. Alam ko. Lulutuin ko na ngayon. Nang marinig ng tatay mo na nakauwi na si Liam, hindi na niwala si Lee. Pero heto na siya. Ilang araw lang ang nakalipas, wala siya. 12 taon si Lee noon. Ngayon, 26 na siya. Seryoso ka ba talaga ngayon? Hoy, umalis ka dyan. Ikaw ang seryoso tapos may amnesia ka pa. Isang bangga lang dapat nire-reset ka na. Ganyan pa rin si Lee, matalas ang dila, hindi nagbabago. Mom, tingnan mo si Lee, naghahanap agad ng away pagpasok pa lang. Kayo nga, magpakatino kayo o ipagsisiksikan ko ang ulo ninyo sa isa't isa. Sobra mo siyang sinisiraan ng loob, mamaya babalik na naman siya sa dati niyang ugali. Walang katulad si Mom sa mundo. Bumalik ka talaga. Tama, bumalik ako. Namiss mo ba ako? Wala ni Katiting. Kumusta na kayo ni Nora? Noong high school, hinahabol-habol ka ni Liam si Nora, lagi siyang sinusundan. Magkasama na kayo ni Nora mula first year high school. Huwag mong pababayaan si Nora. Ano ibig mong sabihin na magkasama na kami? Hindi ko pa siya napapasagot noon.
Alam ko, inabot ka ng matagal bago kanya sinagot at dinala sa bahay para kumain. Tama, matagal ko siyang niligawan noong first semester. Sa sumunod na semester, pinilit ko siya hanggang pumayag siyang kumain sa bahay namin. Noong panahon na iyon, si Nora, ang lola niya lang ang kasama niya sa buhay. Sobrang payat niya noon, nakakaawa. Isang babaeng ganoon kaingat sa sarili, malaking lakas ng loob ang kailangan para sumama sa'yo pa uwi. Pinili ka na niya noon pa lang sa puso niya. Magaling akong humusga ng tao, kaya nga pinayagan ko kayo noon. Pinili niya ako. Hindi pwede. Hindi pwede. So si Nora, gusto niya rin ako noon pa. Matagal lang mabuti ang pakikitungo ni Nora sa nanay at tatay mo. Noong una, sa kalapit na lungsod lang kami nakatira. Komportable naman ang buhay, pero bumili ng bahay sa kabisera. Impossible iyon. Itong bahay, si Nora ang nag-ayos para sa amin para may matutuluyan kami dito. Tama iyon, habang wala ka, palaging bumabalik si Nora para bisitahin kami. May dala siyang mga regalo. Tinuturing niya kaming parang sarili niyang magulang. Ikaw ang buong mundo ni Nora. Huwag mong pababayaan siya. Noon, pinigilan pa nga ako ni Nora na sisihin ka. Sabi niya, pinili ka niya at mananatili siya sa tabi mo kahit ano pa man ang mangyari. Maraming sakit ang pinagdaanan ni Nora para mahalin ka, pero hindi siya umalis. Sa totoo lang, noong una kong narinig na gusto ka ni Liam si Nora, tutol ako. Wala silang pera noon. At siya pa ang nag-aalaga sa lola niya. Pero pagkatapos ng high school, ibinalik si Nora bilang tagapagmana ng Gu family. Mas mataas pa sa amin. Nangamba ako na kapag naging Gu na siya, baka mawala na ang pagpapahalaga niya sa mga meron siya noon. Pero si Nora ay tunay na kahanga-hanga. Alam ko, sobrang mahalaga siya sa akin. Pangangalagaan ko siya ng maayos. Nora, anong ginagawa mo dito? Sabi ni Liam gusto niya ako. 4 na taon na ang lumipas mula nang marinig niya ang mga salitang iyon. Kaninang lang. Narinig ba iyon ni Nora? Nora, nandito ka pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Maghahanda sana ako ng mga paborito mo. Dumaan ako sa opisina kanina, tapos naisip kong dumaan para mag-lunch. Tingnan mo naman kayo. Sabi nating huwag nang magdala ng kahit ano, pero ang dami mong dala. May natira pa tayong tsaa mula noong huli. Sa susunod, hindi na kita papapasukin sa pinto. Alam ko, Mom. Palagi niyang sinasabi iyan, pero palagi pa rin siyang may dala. Mom, Dad, tanggapin niyo na lang. Galing sa puso ni Nora iyan. Nora, kailangan mong tikman ang chicken at mushroom stew ni Mom, pati ang spicy fried chicken, at ang braised pork meatballs, lahat masarap. Tikman mo lahat. Ang asawa mo, ilang beses nang kumain dito. Hoy, wala akong maalala sa mga iyan. Liam, umaapaw na ang mangkok ko. Kumain ka rin. Sige, dadalhin ko na. Nora, ang galing mo talaga. Sige na, nakakasuka na sa sobrang tamis ng eksena ninyong dalawa. Talagang nawalan siya ng memorya. Noong first year high school pa lang, ganyan na siya ka-hopeless kay Nora. Liam, nakauwi ka na. Tama. Nora, ibigay mo ito kay Mom. Lee, ano na trabaho mo ngayon? Hulaan mo. Guro, designer, abogado, mali lahat. Sige na, sumusuko na ako. Wala ka talagang pagbabago, wala kang alam gaya ng dati. Nagbukas ako ng restaurant. Ikaw ang walang alam. Tama, nagloko-loko ako noong high school, pero pagdating ng seryoso, nagsikap ako. At saka, tinuruan ako ni Nora na top student, kaya nakapasok ako sa design program sa Jing University, yung gusto ko talaga. Pero pagdating sa trabaho, wala pa rin akong ideya kung ano talaga ginagawa ko. 24 na ako ngayon. Nakapagtapos ako ng university halos 1 taon na ang nakalipas, kaya dapat nagtatrabaho na ako ngayon. Tatanungin ko si Nora mamayang gabi pag uwi namin. Pwede ba akong kumain sa restaurant mo ng libre? Siyempre, palagi kang welcome. O, Nora, aalis ka na ba? Tama, susunduin ko si Lily sa therapist niya. Alam nating lahat na hirap si Lily emotionally nitong mga nakaraang panahon. Noong ipinanganak si Lily, perpekto siya, sobrang cute, napakabait na apo. At ngayon hindi na siya makapagsalita, nakakasakit ng damdamin. Sasama ako sa'yo. Sige, mag-ingat kayo sa biyahe. Nora, sa susunod, dalhin mo si Lily, nami-miss namin siya. Sige, dadalhin ko siya next time. Teka, ito, regalo para kay Lily. Ibigay mo ito sa kanya para sa akin. Akala mo ikaw lang ang mahilig sa Barbie dolls noong bata ka? Huwag mong pigilan ang apo ko. Tama. Nagbabasa si Lily ng A Brief History of Time bago matulog.
Ano? A Brief History of Time. Napakahusay ni Lily para sa edad niya. Iyan ang pinili mong babae. Pinapataas niya ang average IQ ng pamilya ng malaki. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sino ba ang mababa ang IQ, Lee? Ulitin mo nga iyan. Ang lakas mong tawagin akong tanga samantalang hindi mo kontrolado ang bibig mo. Mag-ingat kayo sa biyahe. Tapos ko na ang kastilyo ko. Kulayan natin ng magkasama. Ang ganda niyan. Lily, bakit hindi mo nalang kulayan mag-isa pagkatapos? Ano ba itong ginagawa mo? Mga ulap. Bakit itim ang ulap? Ako, Lily, tingnan mo. Paano kung lagyan natin ng kulay na gusto mo sa tabi ng itim? Parang asul. Parang maliit na hiling na nakatago sa puso mo. Lily, sino ang iginuhit mo? Hulaan ko. Yung nasa gitna ikaw at yung katabi mo si mommy. Itong lalaki, hindi ba iyan ang daddy mo? Dahil sa kanya kaya ka tumigil magsalita, tama? Masama ang trato niya sa kanya, pero pinoprotektahan pa rin niya siya. Nora, gumagana ba ang therapy? Medyo kakaiba si Lily kanina. Mas bukas na siya kaysa noon, pero hindi pa rin kasing saya nitong mga nakaraang araw. Ha? Si Dad pala. 2 taon na akong therapist ni Lily, at ngayon lang siya naging ganoon kalapit sa iba. Paano sila naging ganoon kabilis kalapit? Ikaw ba ang tatay ni Lily? Unang beses kitang nakita na sunduin siya. Sinasabi ba niya na hindi ako nagpapakita sa anak ko sa loob ng 2 taon? May kung ano sa kanya. May hostility. Salamat sa pag-aalaga kay Lily. Trabaho ko iyon. Therapist niya ako. Gagawin ko ang dapat para sa kanya. Salamat, Doktor. Wala iyon. Talagang mahal ko si Lily. Napakabuti niyang bata. 3 taon akong nanligaw kay Nora. Alam ko ang mga senyales. Gusto rin niya ang babaeng iyon. Uwi na kami, Doktor. Baby girl, tingnan mo. Regalo ito ni Auntie Lee para sa'yo. Gusto mo ba? Tama. Mahal ni Lily si Daddy at si Auntie Lee. Pagkalabas namin sa therapy center, parang may mali kay Liam. Bakit? Daddy, sobrang saya ko ngayon. Bakit, baby? Dahil ngayon lang ako sinundo ni Daddy. Hindi naging mabait si Daddy noon, hindi ka pinapansin ni Daddy. Pangako, aalagaan na kita mula ngayon. Baby girl, 8:30 na. Oras na para matulog. Ano ng problema? Kapag natulog ako, hindi ko na makikita si Daddy. Ayaw mong lumayo kay Daddy, tama? Paano kung matulog si Lily kasama sina Mommy at Daddy ngayong gabi? Sabay matulog? Kasama sina Mommy at Daddy? O naman. Kayamanan ka namin ni Mommy. Gusto ni Daddy na lagi kang may lakas ng loob sabihin ang gusto mo. Tara na, ihahatid ka muna ni Daddy sa pagligo. Nora. Esan. Wala naman. Gusto ko lang banggitin ang pangalan mo. Noong high school, lagi kong ginagawa yan. Tinatawag ko lang siya ng walang dahilan. Nora. 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 Ang galing mo talaga. Nora, ang husay mo. Nora, ang galing mo. Sinasabi nilang si Nora, kasama mo na mula first year high school. Nora, gusto mo ba ako noon? Tama. Liam, hindi mo alam. Matagal na kitang gusto. Alam ko na. Ibig kong sabihin, gwapo ako, mabait pa ang ugali. Paano hindi magkakagusto si Nora sa akin? Mukha siyang malamig at hindi maabot noon, pero naiintindihan ko na. Mahirap ang pinagdaanan niya. Alam ko na. Sige, maliligo na ako, Liam. Liam, noong sinundo mo si Lily kanina, nagalit ka ba? Ayos na ako ngayon. Ano ang ikinagalit mo? Yung lalaking doktor. Parang may gusto siya sa'yo. Iba ang pakikitungo niya sa akin, kakaiba. Hindi ko siya gusto. Liam, pasensya na. Therapist lang siya ni Lily ang turing ko sa kanya. Wala nang iba. Alam ko. Ayos na ako ngayon. Si Nora kasi, sobrang liwanag niya. Normal lang na may magkagusto sa kanya. Marami ring kaklase niya noong high school ang may gusto sa kanya. Hindi ko pwedeng pagselosan lahat. Mula ngayon, kapag may bumabagabag sa akin, sasabihin ko agad. Mag-asawa tayo. Walang puwang ang hindi pagkakaintindihan. CJ. Honey, gusto kitang halikan. Maliligo na ako. Ay, nakalimutan ko pala, pinayagan ko si Lily matulog sa ating ngayong gabi. Kukunin ko siya pagkatapos kong maligo. Kagabi, balak ko sanang tanungin si Nora kung ano trabaho ko,
pero nakatulog ako kasama si Lily at nakalimutan ko. Huling araw na ng leave mo ngayon. Bukas, huwag mong kalimutang mag-clock in. May importanteng client na darating. Ito ang design requirements nila. Basahin mo na ngayon. Kaya pala designer ako sa Stellar Design. Isa iyon sa pinaka-legendary na design firm na pinapangarap ko noon pa. Pangarap ko lang noon. Ako, isang simpleng graduate na may bachelor's degree lang. Paano ako napunta dito? Hindi ako makapaniwala na ang dating Liam may konsensya pala kahit papaano at ako pa ang nabigyan ng trabahong ito. Mr. He, Mr. Liam, bakit ang saya nyo? Hindi ko talaga maipaniwala na nagtatrabaho ako sa kumpanyang pinapangarap ko noong bata pa ako. Sobrang saya ko lang. Mr. Liam, ang hindi mo siguro alam, noong ipinanganak si Lily at bumalik kayong dalawa para sa first year ng university, biglang nagbago ang ugali mo. Pinilit mong magpalit ng kurso, gusto mong mapunta sa parehong program ni Mia. Napilitan kang pigilan ni Miss Nora at binantaan kanyang tatanggalan ka ng allowance kung hindi ka titigil. Kaya ka lang nanatili. Masyado akong napaaga sa pagpuri sa kanya. Ang dating Liam ay talagang walang silbi. Nalaman kaya agad ni Nora na hindi ako iyon, kaya sinubukan niyang pigilan siya. Palaging ibinibigay ni Miss Nora ang gusto ni Liam. Iyon lang ang isang beses na tumindig siya at hindi pumayag. Kahit pagkatapos ng graduation, tumanggi ka pa ring magtrabaho sa design. Kaibigan ng Miss Nora ang may-ari ng kumpanyang ito. Kaya ka nakapasok dito. So dumaan lang pala ako sa likod at si Nora sobrang mabuti pa rin sa akin. Mr. Liam, saan ka pupunta? Gagawa ako ng homemade lunch para kay Nora, para maayos kong mapasalamatan ang lahat ng ginawa niya para sa akin. Mr. Liam, marunong ka bang magluto? Sa totoo lang, hindi masyado. Sige lang. Matututo ako habang ginagawa. Mr. He, pwede ba kayong maghanap ng magtuturo sa akin ng sweet and sour ribs? Mahilig si Nora sa matamis at maasim. Aba, lugar pala ito. Mukhang ito ang unang beses ko rito. Hello, sir. Paano ko kayo matutulungan? Nandito ako para kay Nora. Teka, hindi ba ito yung lalaking nasa litrato na nakapost sa company board noong naging chief si Miss Nora? Yung litrato sa announcement board. Naglagay pa nga ng rule ang kumpanya noon. Tratuhin siya ng kapareho ng pagtrato sa chief. At ngayon, nandito siya talaga. Kayo-kayo ang asawa ng chief. Kaya pala pamilyar kayo. Asawa ako ni Miss Gu. Pero paano ninyo nalaman iyon? Sa una, akala namin gawa-gawa lang iyon dahil hindi kayo nagpapakita kahit kailan. Pero mas gwapo pa pala kayo sa personal. Lahat ng nangyari sa mga nakaraang taon, lahat ng ginawa ng dating Liam, pero nanatiling matatag si Nora at ipinakita sa buong mundo na ako ang minamahal niya. Salamat sa pagsabi sa akin. May ibubulong lang ako sa inyo. Ako ang nanligaw sa kanya. 3 taon ko siyang niligawan noong high school bago siya pumayag. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Hindi pwede. So hindi pala one-sided lang lahat. 3 taon niya siyang hinabol. Kailangan kong sabihin ito sa lahat. Mia, hindi ka pwedeng pumasok ng walang pahintulot ni Miss Nora. Ako ang mahal ni Liam. Subukan mo akong pigilan, sasabihin ko kay Liam. At kapag nawala si Nora sa kanya, huwag kang iiyak sa akin. Yang, papasukin mo siya. Nakikita mo ba yan? Si Nora wala iyan kumpara sa akin at ikaw assistant ka lang. Paano mo ako pipigilan? Siguradong ginagamit na naman ni Mia ang pangalan ni Liam para kutyain si Miss Nora at kumuha ng panibagong project. Noong isang beses, pinagnasaan ni Mia ang isang lot sa west side ng lungsod, isang lupang nakuha na ni Miss Nora noon pa. Binantaan siya ni Mia, isuko niya iyon o ipapapakiusap niya kay Liam na hiwalayan si Nora. Naaalala ko pa ang ekspresyon ni Miss Nora. Yung malamig at kalmadong mga mata niya, pero sa ilalim noon, nabasag siya. Sa ilalim ng katahimikan, puro tahimik na pagkawasak ang naroon. At sumuko pa rin siya. Nora, anong ginawa mo kay Liam? 2 araw lang ang nakalipas, nagkasundo kaming tumakas ng magkasama, tapos ngayon hindi na niya ako pinapansin. Gusto mong tumakas kasama ang asawa ko. Tinatanong mo pa ako. Tinatanong mo pa ako. Parang wala ka namang halaga. Magkasintahan kami ni Liam. Ikaw lang yung ayaw bumitaw at inagaw ang pwesto ng asawa niya. Nora, ang hindi minamahal, siya ang kabit. So hindi ka pala kasing kalmado gaya ng inaakala mo. Sige, alam mo ba, narinig kong nakakuha ka ng 80 milyong kontrata. Bakit hindi mo na lang ibigay sa akin? Kakausapin ko si Liam para sa'yo. Papasabihin ko siyang kausapin ka ng kaunti para hindi ka naman malungkot.
Hindi ko alam kung bakit biglang lumamig si Liam sa akin, pero siguradong may kinalaman si Nora. Kahit ano paman, ito na ang pagkakataon ko. Kunin ko na ang makukuha ko. Noong nasa universidad si Mia, bigla na lang sinimulan siyang ligawan ni Liam. Wala siyang kahit anong nararamdaman para sa kanya. Hindi siya pinapahawak. Hindi siya pinapalapit. Sa totoo lang, mas interesante pa si Simon para sa kanya. Ang hindi niya inaasahan, may asawa pala si Liam at ang asawa na iyon ay tagapagmana ng Dew Corporation. Kaya sinimulan ni Mia na bigyan si Liam ng sapat lang para manatili siyang nakaikot sa kanya at ginamit siya para makakuha ng sunod-sunod na deals mula kay Nora. Gusto mong malaman kung bakit ko gustong tumakas kasama si Liam? Dahil hindi mo ibinigay sa akin ang proyektong ito. Nora, kung tatanggi ka pa ulit, huwag mong sisihin ako kung kunin ko si Liam at siguraduhin hindi mo na siya makikita pa. Tutal, mahal na mahal ako ni Liam, siguradong pipiliin niya akong sumama. Lumayo ka. O gusto mo bang sabihin ko kay Liam na mag-file ng diborsyo? CJ, ipahandle ko kayang ang transfer. Ayan, ganyan dapat. Hindi pwede. Mia, sino ka ba sa tingin mo para galawin si Nora? Tinawag si Mia ni Mr. Liam. Dati, ginagawa ni Liam lahat ng gusto ni Mia, parang reyna niya ito. Ito si Liam na nawalan ng alaala, ibang-iba na talaga. 3 taon kong itinuring si Nora na pinakamahalaga sa akin, tapos si Mia gagawin lang siyang ganyan. Naririnig ko ito ngayon mismo. Ano na ba ang nangyari sa mga taon na wala ako? Mas malala pa ba? Liam, ano nang ibig mong sabihin? Ito ang babaeng pinahirapan si Nora at si Lily. Kung hindi gumagana ang utak mo, ipatingin mo. Hindi mo nga maintindihan ang simpleng salita. Tapos sa tingin mo karapat-dapat ka sa asawa ko. Liam, ano bang problema mo? Ikaw pa ang nagsabi na gusto mo ako, tapos ngayon nilalaro mo lang ako. Biniblock mo ako. Hindi ko pa nga iyon nasasara. Sandali, nilalaro ba talaga siya ni Liam? Nagpanggap lang ba siyang mabait kay Nora para mas makakuha pa ng pakinabang? Kung tutuusin, ang dating Liam, sapat na ang kaunting tamis mula kay Nora para pumayag siya sa kahit ano. Sino ba sa tingin mo ang ka-level ko para kailangan pa kitang paglaruan? Ang tanging taong nilaro ko lang ay ang asawa ko, noong nililigawan ko pa siya. Parasito ka ng lalaki, tapos tatawagin mo pa ang sarili mong catch. Kayo, mag-ingat kayo sa mga ginagawa ninyo. At isa pa, hindi ito tungkol sa kung sino ang hindi minamahal. Kailangan kong mabaliw noon para lang masangkot sa'yo. Pero hindi na ngayon. Wala ka na sa akin. Sa puso ko, si Nora lang ang babaeng mahal ko. Hindi siya kailanman naging other woman. At ikaw, bakit ka pumayag sa mga hinihingi niya? Noong nililigawan kita, hindi mo man lang ako tinitingnan. Ano nang nangyari sa lakas ng loob mo? Isang proyekto na pinaglaban mo ng ganito kalakas. Mahalaga iyon, kaya bakit mo basta binitiwan? Sinusubukan mo ba akong baliwin? Hindi ang proyekto ang mahalaga, ikaw. Natakot akong sumugal, natakot akong malaman kung talagang wala nang pakialam si Liam kay Mia. Natakot ako na kapag tumanggi ako kay Mia, talagang aalis si Liam kasama siya. Mr. Liam, sa totoo lang, para sa Dew Corporation, maraming proyekto. Noong kinuha ni Miss Nora ang pamumuno 2 taon na ang nakalipas, tuloy-tuloy ang pag-angat ng kumpanya. Pero mula 1 taon na ang nakalipas, ginamit ni Mia ang pangalan mo para agawin ang sunod-sunod na deal kay Miss Nora. Malalaki man o maliliit, lahat kinuha. At sinuportahan mo si Mia laban kay Miss Nora. Lalong nainis ang Dew family sa iyo at wala nang ibang nagawa si Miss Nora. Para mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ninyo, lalo pa siyang nagsikap, kumuha ng mas maraming deals para patunayan sa pamilya niya na hindi ka talaga kumakalaban sa kanila. Ganyan ba kahigpit ang Dew family? Unang beses ko lang narinig yan. Lumang pamilya. Matitigas ang tradisyon. Iniisip ko kung paano nila tinatrato si Nora. Pero sobrang protective ng Dew family sa kanila. Noong una kayong nagkatuluyan ni Miss Nora, mahal na mahal ka nila. Kaya lang, habang tumatagal, lumayo ka sa kanila. Masyado pa akong mabait sa paglalarawan. Ang lumayo ay kulang pa para ilarawan iyon. Nang malaman nila kung paano mo tinrato si Lily, pinilit nila si Miss Nora na hiwalayan ka. Pero palaging tumanggi si Nora. Iyon ang dating Liam. Lumalabag ulit. Dati, minamahal ako ng lahat. Ngayon, kinamumuhian na ako ng lahat. Pasensya na. Mahirap pa talaga ang mga nakaraang taon. Hanggat kasama kita, kakayanin ko lahat. Nora, siguro ang mahalaga dito ay kung ano ang nararamdaman ko. Pero ganoon din sa akin. Mahalaga rin ang nararamdaman mo. Ayokong labagin mo ang sarili mo para sa akin.
Gusto kong maging masaya ka. Ang puso ko. Si Liam ang hangganan na hindi ko kayang lampasan. Kapag masaya si Liam, masaya rin ako. Nora, mag-asawa tayo, tama? Tama. Halikan mo ako. Siguro libo-libong beses na kaming naghalikan noon, pero ngayon, para sa akin, ito ang pinakaunang halik ko kay Nora. Gusto kong halikan si Nora. 4 na taon na ang nakalipas mula nang huling hinalikan ni Nora si Liam, pero hanggang ngayon, pinapabilis pa rin ito ang tibok ng puso niya. Gusto niyang si Liam ay mapanatili sa kanya lang. Para magpasalamat sa iyo sa pagiging mabuti mo sa akin, ako mismo ang nagluto ng tanghalian mo. Sweet and sour ribs, gaya ng gusto mo, at dry pot cauliflower. Tikman mo. Sabihin mo kung masarap. Pinag-aralan ko pa talaga sa kitchen helper. Kumusta? Masarap ba? It said, masarap. Ako naman ang tikman ko ang gawa ng chef. Liam, siguro huwag na. Sige, sandali, sobrang alat nito. Paano naging sweet and sour ribs naging salt and sour ribs? Baka umalis sandali ang kitchen helper. Noong sinabi niyang 4 na kutsarang asukal, asin ang nailagay ko. Pero sabi mo masarap daw. Lahat ng luto ni Liam masarap. Nora, sobrang lambing mo talaga. Tigil ka na sa pagkain yan. Masyadong maalat, masama sa katawan. Kumain ka na lang ng iba. Nora, ang ganda mo kumain. Nora, ang totoo, wala na akong pera. Kagabi tiningnan ko lahat ng account ko. 5-6 na card sabay-sabay at 250 na lang. Parang pinagtatawanan na ako ng balance ko. Para malinaw, hindi ako nagluluto para sa iyo dahil sa pera. Ang totoo, nagkaayos kami ni dati, remember? Nagkape kami kahapon at gusto ko siyang bumawi. Ang pera ko ay pera mo, lahat ng kinikita ko ay para kay Liam para gawin niya ang gusto niya at sundan ang mga pangarap niya. Kaya dati hindi ko binigyan ng access kasi alam kong hindi iyon ang totoong Liam. Honey, mahal kita. Black card? Hindi pwede. Hindi pa ako nakakita niya ng malapitan. Ako rin. Pwede ba talagang gamitin iyan kahit saan? Sige, Liam, ikaw na ang hero ko. Pareho lang ang sitwasyon ko si Theo. Nakapagtapos ng university, sinusubukang mabuhay sa kabisera, at naghahati pa sa renta kasama ang roommate. 2 araw ko ring pinag-isipan kung mag-upgrade ako ng phone. Ngayong gabi, sagot ni Liam lahat. Tara na. Deo, may bibilhin ako para kay Lily. CJ, bibilhan ko rin ang inaanak ko. Matagal na akong hindi nakakakita kay Lily. Yung kuneho niya, sira na, kailangan na ng bago. Mr. Liam, hindi ko inaasahang makikita kayo dito. Dr. Nash, hello. Lahat ng 5 bata sa therapy center ay maayos ang progreso, kaya bibigyan ko sila ng munting regalo. 5 bata sa therapy center, kasama si Lily. Mr. Liam, para ba ito kay Lily? Tinatawag niya akong Mr. Liam ng sobrang formal, pero si Lily naman, ang lambing niyang banggitin. Mr. Liam, alam mo ba na may stuffed bunny si Lily? Regalo mo iyon sa kanya. Noong naging therapist niya ako, 2 taon na ang nakalipas, lagi niya iyong dala tuwing pumupunta siya. Hindi siya nakikipaglaro sa ibang mga bata, nakaupo lang siya sa sulok habang yakap-yakap ang kuneho niya. Hanggang kamakailan lang nang sa wakas ay nagsimula na siyang gumuhit kasama ang iba. Kaya ako pala ang nagbigay sa kanya ng laruan na yon. Ang sama ng naging trato ko kay Lily, pero hanggang ngayon, iniingatan pa rin niya iyon. Mr. Liam, ikaw at ang kuneho na iyon ay parang tinik sa puso ni Lily. Ang naging trato mo sa kanya ay nagdulot ng seryosong pinsala sa buhay niya. At ngayon pa lang niya unti-unting binubunot ang tinik na yon. Dapat lumayo ka muna sa kanya ngayon. Iyon ang makakatulong sa paggaling niya. Pero ama niya ako. Hindi ba dapat ang presensya ko ang makakatulong sa kanya gumaling? Hindi ka mali. Malaki ang epekto ng ama sa isang bata. Pero kaya mo bang ipangako na lagi kang magiging mabuti kay Lily? Na hindi ka na babalik sa dati mong sarili? Dahil kapag nangyari yon, doble ang magiging pinsala. At sa susunod, baka hindi na siya makabangon pa. Ano na lang kung ganoon? Sa ngayon, walang duda. Mahal na mahal ko si Nora. Mahal na mahal ko si Lily. Pero paano kung bumalik ang alaala ko at masaktan ko ulit si Lily? Ang puso ng isang bata. Paano nito kakayanin ang ganoong pagkawala matapos lang makahanap ng pag-aaruga? Para kay Lily, iyon ay napakalaking sugat. Mr. Liam, kung ako ikaw, para kay Lily, aalis ako. Lisanin mo ang lugar na ito. Lisanin mo ang mundo niya. Sa ganoong paraan, hindi mo hahadlangan ang paggaling niya. Lisanin mo si Lily. Lisanin mo rito. Lisanin mo si Nora. Hindi.
Hindi ko gagawin yan at hindi ko gagawin. Sandali, may mali. Dr. Nash, bilang therapist ni Lily, parang hindi ka masaya na mas nagiging close siya sa ama niya. Mas mabilis siyang nakahalata kaysa inaasahan ko. Mr. Liam, hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Nagbibigay lang ako ng suhestyon. Akin itong alalahanin, hindi sa iyo. Therapist ka lang ni Lily. Wala kang karapatang makialam sa buhay ko. At linawin ko, hindi ko iiwan sina Nora at Lily. Buti na lang, muntik na akong mahulog. Alam ng isang therapist kung saan tatama. Buti na lang nahuli ko agad. Mas mahirap pala itong si Liam kaysa inaasahan. Laging tungkol kay Lily ang usapan ko kay Nora. Sinubukan kong kumuha ng impormasyon tungkol kay Liam pero walang ibinibigay si Nora. Akala ko wala talagang koneksyon ang dalawa at hindi nila piniling magkaroon ng anak na si Lily. Akala ko magagamit ko si Lily para mapalaya si Liam pero hindi siya pumapatol. Liam, tingnan mo to. Pasensya na, Dr. Nash. Nakasalubong niya ang therapist ni Lily. Ano to, binili niya? Dapat tumigil na siya sa pagmamadali. 2 taon na ang lumipas. Bakit nagmamadali? Kasing sigla ka pa rin gaya dati. Mr. Liam, sabi ni Miss Nora may dinner event mamaya, kaya uwi siya ng medyo late. CJ, nakita ko na ang message niya. Baby girl, nasa bahay na si Daddy. May dala siyang mga regalo para sa'yo. May regalo rin si Uncle Theo. Ako ang kaibigan ng daddy mo, Theo. Naalala mo pa ba si Uncle Theo? Napakabait ni Lily. Ito para sa iyo. Nagustuhan mo ba? Pwede ko na lang sana itong dalhin ang maliit na batang ito sa bahay at alagaan. Hinihintay ng munting ito ang kanyang regalo. Isang kuneho katulad ng sa iyo. Nagustuhan mo ba? Ikaw at ang kuneho ay tinik sa puso ni Lily. Sabi ni Dr. Nash, pareho raw kaming mag-ama ng kuneho ang mga tinik niya. Baka kapag napalitan ang luma, kahit paano ay makatulong iyon sa paggaling niya. Kanina, mahigpit niyang hawak. Baka inisip lang niya iyon. Mahal na mahal siya ni Lily, pero binibitawan pa rin niya ng walang laban. Ikaw at ang kuneho ay tinik sa puso niya. Hindi ito tinik. Ito lang ang tanging bagay na kaya niyang panghawakan. Ang tanging maliit na piraso ng init ng kanyang ama. Baby girl, hindi tayo papalit ng kahit ano. Itago mo ang luma at ang bago. Pareho mong sa iyo. Paano mo nagawang iwan siya noon? Hindi lubos na mali si Dr. Nash. Pero ang hindi niya alam, kahit walang alaala, hindi nagbago ang pagmamahal sa loob ko. Mahal ko si Nora. Gusto kong protektahan si Lily. Walang pagkawala ng alaala ang makakapagbago noon. Nandito ka na pala. Pagod ka ba? Kaunti. Sandali, baby girl, bakit 2 ang kuneho mo? Binilhan siya ni Daddy. Nora, may sinabi sa akin si Dr. Nash kanina. Ano raw? Sabi niya umalis na raw ako at baka saktan ko ulit si Lily. Gusto kong malaman mo na hindi ako aalis. Hindi kailanman. Liam, hindi sa hindi kita pinagkakatiwalaan. Natatakot lang ako. Alam ko. Pareho tayo ng kinatatakutan. Takot na balang araw, bigla akong maging ganoong tao ulit. Takot na masaktan ulit kita. Pero kakapit ako sa kung sino ako ngayon kahit bumalik pa ang alaala ko. Hindi ko hahayaan na masaktan kayo ulit. Ipinapangako ko. Liam, 4 na taon ko nang hinihintay marinig yan. Mr. Liam, Miss Nora, maligayang pagdating. Dr. Nash, lilinawin ko lang. Si Lily ay anak ko. Si Nora ay asawa ko. Hindi ako aalis sa kanila. Ang trabaho mo bilang therapist ay tulungan si Lily gumaling, hindi ang paghiwalayin siya sa ama niya, at lalo na hindi ang gamitin ang ialalahanin niya para sa ibang intensyon. Mr. Liam, hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam na alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. May gusto ka kay Nora, hindi ba? Mula pa noong una mo siyang nakita, kitang-kita na. Hindi mo kayang makita na inaalagaan ko siya, at hindi mo rin kayang makita na lumalapit si Lily sa akin. Kaya gusto mo akong mawala. Mali ba ako? Gusto ko lang ang makakabuti para kay Lily. Hindi mo kayang ipangako na hindi ka magbabago. Kung kaya ko o hindi, ako ang magdedesisyon yan, hindi ikaw. Wala kang karapatang magdesisyon para sa akin, at wala kang karapatang pakialaman ang pamilya ko. Simula ngayon, ibang therapist na ang makakakita kay Lily. Dr. Nash, salamat sa serbisyo mo kay Lily sa nakalipas na 2 taon. Siyang na ang mag-aayos ng natitirang bayad. Hindi na namin kailangan ang serbisyo mo. Baby girl, hahanapan kita ng mas mabait na doktor, okay? Liam, kapag nandito ka, mas gumagaan ang lahat. Palagi akong nandito.
Pagkatapos asikasuhin si Dr. Nash, sinimulan ni Liam na alamin ang tunay na dahilan kung bakit siya nagbago sa mga nakaraang taon, at sa wakas ay natuklasan niya ang katotohanan. Hindi ito gantimpala. Hindi ito split personality. Sina Mia at Simon ang nasa likod ng lahat. Sa isang party sa universidad, nilagyan nila ng kung ano ang inumin niya. Ang droga ay nagdulot ng pangmatagalang pinsala sa emosyon, naging paranoid siya, madaling magalit at hindi na makapag-isip ng malinaw. Kasabay ng patuloy nilang manipulasyon, unti-unti siyang nawala sa sarili, lumamig ang trato niya kay Nora at Lily. At ang aksidente sa kotse ay hindi aksidente. Nang makita ni Mia na ayaw pa ring sumama ni Liam sa kanya, pinakialaman niya ang preno ng kotse, planong ipabangga ito at isisi kay Nora ang lahat. Liam, sa wakas bumalik ka na sa akin. Alam kong mahalaga pa rin ako sa'yo. Mia, tingnan mong mabuti ang ginawa ninyo ni Simon. Liam, huwag kang magbibintang ng walang basehan. Walang basehan? Narito ang pinagmula ng droga, ang kamera ng preno ng kotse na pinakialaman, at ang recording mo na tinatakot si Nora para nakawin ang proyekto. Lahat nandito. Sa tingin mo, sino ang paniniwalaan ng korte? Hindi, imposible yan. Paano mo nahanap ang lahat ng to? Ang mga katulad mo, laging nabubunyag sa huli. Ginamit mo ako para saktan si Nora at si Lily. Panahon na para ayusin to. Hello, gusto kong mag-report ng krimen. Liam, mahal na mahal kita. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Talaga bang imahal? Ang pagmamahal niya ay wala kundi planadong kalupitan. Sina Mia at Simon ay nahatulan sa iba't ibang kaso at pinatawan ng hatol ng korte. Liam, umuwi ka ng maaga ngayon. Namiss ka na ni Lily. Papunta na ako. Darating sa tamang oras ang asawa mo. Munting kuneho, naglakbay ng naglakbay, sa wakas nahanap din ang daan pa uwi. Sige na, baby girl, oras na matulog. Daddy, baby girl, sinabi mong daddy. Pagkalipas ng 4 na taon, sa wakas nakapagsalita ulit si Lily. Ang salitang iyon ang pinakamagandang tunog sa buong mundo. Daddy, gusto ko ng yakap. Liam, bumalik na ba ang alaala mo? Hindi na mahalaga. Bakit? Kasi kahit ano pa ang maalala ko o hindi, alam ko na mahal ko kayo, mahal ko si Lily, at mahal ko ang pamilya natin. Lahat ng pagkakamali ko, gugugulin ko ang buong buhay ko para itama. Araw-araw mula ngayon, nasa tabi ninyo ako. Hindi na tayo maghihiwalay pa. Nawala ko ang 6 na taon, na-miss ko ang 4 na taon na dapat kasama ko kayo, at nasaktan ko ang mga taong pinakamahalaga sa akin. Pero mula sa sandaling ito, wala na akong palalagpasin kahit isang segundo.